Lucas 18, 18, 18-30. Kaya mamalihog ko, kung may magtapad, wala pa siya kakakya, malihog ko kapag. Thank you. Ang white Bible, I think na Bible sa layo, pwede marami. Thank you. 18, may usa ka tigdumala sa mga Hudiyo na nangutana kang Jesus. Maayong magtutudlo, unsaman ang akong muon aron makaangkon ako sa kinabuhi nga walay katapusan. Itubag si Jesus kaniya. Nganong mingon ka man nga maayo ako. Walay bisan kinsa nga maayo gawa sa Dios. May tungod sa imong pangutana na hibalo ka na sa gingon sa kasubuan, ayaw pagpanakaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi o baka, pagurang imong amahan o inahan. Ngayon, nitubag ang tao. Kanang tanan, dituman ko sukad pa sa akong pagkabata. Sa pagkadungog ni Jesus sa iyang tubag, ningon siya, usa pa ka gayod kabutan, ang angay mong himuon. Ibaligya ang tanan mong kabtangan, o ang halin ipanghatag sa mga kabos. O mahimo kang adunahan dito sa langit. Pagkahuman, balik o sunod ka nako. Apan sa pagkadungog niya ini, nasubo siya sa itungod kay adunahan man siya kaayo. Sa diha nakita ni Jesus nga nasubo siya, mingon si Jesus, isod gayud alang sa mga adunahan nga mapasakop sa paghari sa Dios. Sayon pa ang paglusot sa mananap nga kamelyo sa bangag sa dagon kaysa pagpasakop sa adunahan sa paghari sa Dios. Unya nangutana ang mga nakadungog sa gisulti Jesus. Kung mao kana, kinsa naman lang ang maluwas? Ditubag sila ni Jesus. Ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Unya mingon si Pedro, amo bayang gibiyaan ang among mga kabtangan ug gisunod kami kanimo. Mingon si Jesus kanila, sapagkat tinuod sultihan ko kamo, walay bisan kinsa nga midiya sa iyang balay, asawa, mga igsoon, ginikanan ang mga anak, tungod alang sa iyang pagpasakop sa paghari sa Dios nga dili makadawat niining panahona sa mas labaw pa kaysa iyang bidiyaan o sa maabot may kinabuhi pa siya nga walay katapusan. Before we continue, let's pray. Father, we thank you, Lord, for your faithfulness, for your loving kindness. Lord, walay sama kanimo. Ug ang ngay hinamolong, Lord, nga hinumduman, ug ang sutian ang kagalingan walay sama kanimo. Ika na magkatandi ni kinsa, O Lord. For all good and perfect gift comes from you. You're holy, righteous, and true. You know the condition of your people. Ikaw Ginoo, Lord, na tinugdan sa kinabuhi, sa kahayag, sa kaluwasan, sa kanang kaayo, Ginoo. Mora na imong tinuha kanimo. Busa, Lord, karong kabuntagon kami nagpaubos. Lord, parehas ni Maria na importante kayo na mulingkod sa imong mga tiilan o maminaw kanimo. Tagayon ni dalunggan, mga makadungog, mga mata na makakita. Lord, ang utahan sa among mga kasing-kasing, ablihi kini for us to see spiritual truth in your word, O God. Nourish us, I ask of you. Minister to each one of us. Lord, I bind the works of the enemy in Jesus' name. May you surround us with your angel, I ask of you. Ang mga tagpunong Ginoo, ang madunggan, ang masabtan, ang kating-awan Ginoo, ay ipadayag ka na mo, ang punong, ang masabong Ginoo, dili kawaton siya, kung dili, Lord, kini, tubo, namunga, in the 30, 60, and 100. Lord, ikaw magagiya sa imong sulugoon, hide me behind the cross of Jesus, na imong punong lamang ng sanyang, wala nilain, protect me from error, O God. Be glorified from start to finish, and as we gather, Lord, be the center, O God. Whatever shall be accomplished, for better to give back all glory, honor, and praise, in Jesus' name. Amen. And amen. Nag-i-igli na ito ni Pastor Rodri. Kagaat ko Rodri sa pagtudlo karon, and very timely, kaning atong tunan this Sunday karon, mo ni among na tunan usak niya din linggo. And na-struck lang ko last Tuesday, first nga meeting sa prayer and fasting, kaya tungod nga ako sa late
late, sa phone lang ko makadungog. Okay? And the very words, if my memory serves me right, na yun si Pastor Georgie, eternal life is free. Actually, may ako nasulti last Sunday. So this is very timely. Dili niya ako, dili ni mensahe na mo, kundi mensahe ni sa Ginoo para natong tanan. Amen? So, sa kaigsunan na to dito sa Kinangan, later, sa January 1, ang among pagtuon is the priorities of a Christian. Sige mo, nato, isip Kristohan nun. Ito mo, January 1, Domingo, so it's just so fitting lang yun nga, ang atong kaugalingon, i-calibrate na to. I-calibrate na to. Okay? So, ang technical, ang sakyanan, ang balay, di ba? Ganahan ato ay muon. Pero ang ato ang mindset, ato i-perfect sa Ginoo. Ang atong priorities in life na ensure na naikatuyo ng Ginoo nga Enero 1, Domingo. Amen? And in the light of scriptures, mga kaigsunan, introduction ko, eternal life is free. Ang kaluwasan libre. As Christians, kung iingat tag Kristohanon tayo, in other words, si Ginoong si Kristo ang akong Ginoo o akong manluwas. So, di lang siya manluwas, kundi Ginoo, hari siya sa akong kinabuhi. So, nito uta, nga naluwas ta pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus, makita na nato sa Efeso 2:8 o 9. So, again, ang kaluwasan, libre. Pero atong hinumduman, di nato kalimtan, nga sa diha nakadawat ta sa kinabuhi, walay katapusan, nga walay bayad, na share na ako before, there's no sin too big that God cannot forgive. Walay sala, na unsa man kadako, degree sa sala, na dili mapasaylo sa Ginoo. Tanang klase sa sala, mapasaylo kaigo, nga mapasaylo, o gibuhat na ni Ginoong Kristo sa cross. Mabuhat niya. Kung maingon siya, ay, ikaw, sa dadyo ka, ikaw, ang kailoso na yun. O sige lang, kabalik-balik na rin, nagkaluwasan din, ay paminawa na, sa yawa na. Okay? Kaya na to, ang unong 1, uno, 9. So, isip na kadawat na recipient of God's grace. Isa may recipient of God's grace rin, kadawat gracious, Ginoo. Ang tanang tao, ang kaluwasan para sa tanan, pero hindi siya automatic imo umako. Dapat mutuog musalig ta kan Kristo. Juan 1:12, nag-ingon nga, ang ito misalig kang Kristo, may katungod na mahimong anak sa Dios. Kung sa dihan mahimong ang anak sa Dios, naluwas ta, pinaagis pagtuo na to kang Kristo Jesus. Gipadaya ko sa Biblia or sa pulong sa Dios, nga na ay cost of following Jesus Christ. So, gi-address ni siya sa tanang magtotoo. Sa nakadawat sa grasya sa Dios. So, atong title this morning is The Cost, na S, of following Jesus Christ. So, unsa may pasabot ini? Dapat makita sa itong kinabuhi nga ebidensya nga tinuray ditang disipulo ni Ginoong Hesus Kristo. Di kita disipulo ni kinsang ngalan nga tao. Okay? Na wala mabanhaw gikan sa kamatayon. So, dapat na ebidensya na proof nga tinuray ditang iyang disciple. So, in other words, sige tagadungog sa kanta, Jesus, you're my number 1. Mga bata, no, cute tanawon, kanta sila. Pero gi-address lang ba na sa mga bata? Gi-address na natong tanan. So akong pangutan na, si Ginoong Kristo ba imong numero 1 sa imong kinabuhi? Ikaduha, si Ginoong Kristo ba imong soul priority? May tag-soul, siya lang ang pinaka-importante sa tanan, labaw sa tanan. In other words, walay kompetensya niya, kahati. Dili siya ikaduha, ikatulo, or worse, kinalast. The cost of following Jesus Christ. So, I continually ask the Lord, even last night, na, so may naglibog ko ba? There's excitement in my heart na i-share sa inyo ha. Kanya karon lang nag-worship, part nga na ginawa nako, na isulti imong kinabuhi. Isulti. Eh, maybe siguro naaka karon, nakaingon ka na imposible man eh. Ang ayos Ginoo sa ako, nako kaya. Pero Lord, kuan man eh, kanang storya naman siguro ni Kuto, bigyan ko kabuhak ni. So, the Lord said na part, di man ang tanan, di man tamagmuman o 45 minutes, maybe, isulti ni mong kinabuhi. Okay? So, alin sa ta sa 18, balik ka.
usa ka tigdumala. So ang atong outline ani, ang title is The Cost of Following Jesus Christ, which is addressed to believers. Una, sa versikulo 18, ang una A is the question, 19 and 20 is the answer, 21 the response, verse 22 the ultimate test or the ultimate challenge, 23 the response, 24 and 25 the verdict, verse 26 the question, 27 the answer, 28 the commitment, 21 to 30 the reward, and then conclusion ta. 18 may usa ka tigdumala sa mga Hudiyo nga nangutana kang Jesus, maayong magtutudlo unsa man ang akong himuon aron makaangkon ako sa kinabuhi nga walay katapusan. So sa New Living Translation it says, once a religious leader asked Jesus this question, "Good teacher, what should I do to inherit eternal life?" So kung naka-remember ta ni Nicodemo sa Juan 3, siya mismo ni doon ni Jesus nga, unsa man ako buhaton Lord nga makadawat ko sa kinabuhing walay katapusan. Ningon ba si Jesus dili secret? Okay? Ganahan siya makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. So that's the question. The answer, 19, nitubag si Jesus kaniya, nanumingon ka man nga maayo, ako, walay bisan kinsa nga maayo gawa sa Dios. So, personally, I believe, kaning tahanan, ito po siya, na si Ginoong Jesucristo, very godly-tingin. Muna siyang gisaad sa mga propeta long time ago, na buluwas na mo. So, sa 20, mahitungod sa imong pangutana, so in other words, kung natin pangutana mga kaigsuuna, na Ginoo, matubag siya, kung maminaw sa ta. Amen? 20, mahitungod sa imong pangutana, mahibalo ka na sa gingon sa kasubuan, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi, o baka kahurang imong amahan o inahan. So, makita ni nato ang gisulti ni Jesus, ato ni siyang ma-read through sa Exodo 20 o Deuteronomio 5. Kaya ato nakasign ng tanan sa balay. Okay? So, the response of this man, the man replied, I've carefully obeyed all these commandments since I was young. Kaya tanan ako ning gituman. Okay, ito ba ang tao ka ng tanan gituman ko sugad pa sa akong pagka. Baka i-claim siya na faithfully, carefully, ni-obey ko ana, Lord. Okay? Sa 22, the ultimate challenge, the ultimate test. Sa pagkadungog ni Jesus sa iyang tubag, ningon siya, usa pa gayud kabutang ang angay mong himuon, usa pa maning ultimate challenge. Okay, nakadawat ka kinabuhing walay katapusan, gituman ka sa mando sa Ginoo in the light of Scripture. I-continue si Jesus, furthermore the cost of following Jesus Christ. Pagkadungog ni Jesus sa iyang tubag, ningon siya, usa pa gayud kabutang nga angay mong himuon. Sa mani, 1, ibaligya ang tanan mong kabtangan. 2, ang halin ipanghatag sa kabos. Unya ang reward, mahimo kang adunahan dito sa langit. Okay. Pagkahuman, balik o sunod ka nako. So, makita na to dinhi, ibaligya, ang halin ihatag, pagkahuman, balik. In other words, nahuman ka no, balik, sunod nako. Follow Christ. Follow Christ. Yes, Jesus, follow me. So in other words, you deny yourself, take up your cross, and follow me. You know, si Jesus, one thing you still lack, or one thing you haven't done. Basta kabutang pa. Nga may himong himuon. Okay? So nakita na to dinhi, titistingan ang tao kung kinsa yang number 1. Hello? Titistingan ang tao kinsay numero 1 sa iyang
Buhi man yung ultimate challenge, ultimate test. And so may response. 23. But when the man heard this, he became sad, for he was very rich. Sa dihang makita ni Jesus na nagsubok siya, naingon si Jesus, lisod kayo, alam sa mga adunahan na magpasakop sa paghari sa Diyos. Sayon pa, sa paglusot, yung verdict, ang response, but when the man heard this, he became sad, for he was very rich. Ang verdict ni Jesus, sa 24 and 25. Sa 25, sayon pa ang paglusot sa mananap na kamelyo sa bangag sa dagom kaysa pagpasakop sa adunahan sa paghari sa Diyos. Personally, ang kaning nga mensahe, di lang siya mingon ka, grabe kay kakadato. Maybe siguro sa imong likuran na may kaay, di kayo i-address na ko. Kaya I tell you, miski unsa man ka gamay atong balay, miski di pa siya or kadako, kitang tanan na cellphone. Ay, natay butang na ato. Naawa. Or else kitang tanan, nagdakas sakto diri nga natasdan. Okay? Magbanig lang ta. Okay? So ako ni balance sa ako personally because kung may matag-adunahan kayo ay katulad ng pag-iya sa ani nga mall, dili ni ako. Isa may nagdag cellphone ron, niya nag-church man pa. Apil ko ana. Okay? Ako sa Nindias, sa itong maigsunan sa later. Nga dito kay, pila raman lang sa, dili kayo layo, no? 2 or 3 rides. Ang uban sa pila lang sa Kalakang. Pero nga nang gadawang tao sa cellphone, nga mag-church man ta, mag-praise and worship ta o lagi. Ana, di ka? Yes or no? No? So, ang pangutan na, kung ilang Ginoo ni Boron, mag-church man ka, mutapok man kakauban sa mga kaigsuunan, sa pamilya niya ni Kristo, ibili na yung cellphone para mag-focus ka na. Kung i-off siya, i-silent siya, makabuhat ka, dili. Kaya kung agi mong katunga sa imong utok, kung katunga sa imong utok, naminaw, pero ang katunga, basta manawag ko si so-and-so, nag-text na to, alam, unsan ka ni kong cellphone, unsan kayo naman ni? Hindi na kayo messages. Hindi ko kasultian na, ikaw lang ang Ginoo nakabawa na. So again, kada lang siya number 1. Kaya karon, especially ngayong syudad or sa probinsya, ang number 1 weakness sa mga kabataan Facebook, only text, only calls. Okay? Tibok ng adlaw, parang waso ng cellphone. Yung sa istoryaan, wala nada. So ang pangutana ka ni, kung atong himuong karon na pangutana ni Jesus, mag-ibot ni mong cellphone for Jesus? Yes. Ana lang siya. Huwag kay kwarta, malakaw ka pa doon dili. Maka-give up ka nga, nag-symptom ka, lakaw lang. So apparently, balik ka, aning tawanan, nangutanan ni Jesus na, so man, nako Lord, nga makabaton ko kinabuting wala katapusan, ang itubag siya ni Ginoong Yesu Kristo. So ang ultimate test was, sa iya kanisya, sa iyang tawanan, yes, apparently, ang tao nga nangutana kang Ginoong Yesu Kristo, iyang gituman na sa verse 20. Matapong makitaan sa Deuteronomy 5 in Exodus 20. But Jesus saw his attachment to material things. So again, it's a testing. Kakit sa ato number 1. Kay ato siyang personal. Kay di man, dili ko exempted. Dili sa exempted si Pastor Jolie. Kitang tanan, ani. Kitang tanan. Mo reflect ka, nga Lord, ikaw mismo, madeklara na ako, nakit sa akong number 1, ikaw ba yun? And I tell you, usa ka test, kaya mo na siya akong isulti sa akong galingon, permi, kung sa butang or tao, hindi mo mabuhian. Kanang pupot kayo, kapahadlo kayo, kaparanin mo, mawagin ang kinabuhi kayo. Kung imabuhi ka, patay ka. So kung ipa-examine na to sa Ginoo atong kinabuhi or kita mismo atong state, atong spiritual state, kunay mga butang atong hadlok kay nato buhian, pagbantay. Kaya it can be your number 1.
Pero kung auhag na ko, many times, sa mga katawhan sa Ginoo, sa pagbiliyo ng mga ministeryo ko, na sa kabutang, or sa mga tao na di-bless sa Ginoo na to, luag lang akong pagpupot. Luag. Luag lang. Dilinggot. Luag lang. Luag lang siya. Kaya ang kuyaw manggod-an na, weak man, temporal, physical, ang kanatong magpukan, ang atong magulitan. So, kung kana siya, especially ka ng tao, okay, kung matumba siya, kung may hitabo na to, kung kana may pagikutan. Pero kung mubarog ka diha, stand firm ka diha ni Kristo, sa may hitabo, limpit man siya. Ang tao, nakita din na to, kung sige lang sa Kristo, na grabe ka iyang attachment sa unsay naan niya. Rather than ma-admit siya, willing sa Lord, pero lisod, natabangi ko. Actually mo, na'y makaingon ko din sa ako ang meditation ini sa pagtuon, balik-balik o basa. Actually, sa listan, pamingon na Lord, lisod ko. Tabangi ko. Unas tanan, ang iyang pangutana sa Lord nga makabaton kong kinabuhi walay kata, usan o gitagaan siyang tubag ni Ginoong Hesukristo. Sa dihang nito bisalig na siya kang Kristo, dituman siya sa mando sa Ginoo. Gitastingan siya, willing ba siya mubuhi na ining tanan para niya? Siya pag-yun at number one, because the Word of God says, no one can serve two masters. Either di mo maon ang usa, ang usa imong kasilagan. Usa lang. Usa lang imong number one. It's either God or money. There's nothing wrong na kay kwarta. Ito tanaw na to si Abraham, to get into the word from Old Testament to New Testament. Bless man kayo. Si Joseph. You know, kita ka go through ani today. Si Joseph, si Job, adunahan siya, gikuhaan siya sa Ginoo. Solomon, si David, pastol, hindi mo siyang hari. God is a God na hindi siya killjoy. Hindi siya ganahan na diha ka magpabilin sa ubos, no? Hindi ko matuwa na. And hindi mo kami ako ang personal testimony. Yung personal testimony na ako, nakadungog ko sa may balita, hatos 15, no? 14, 15, at age 15, mutana ko, na unsa man klaseng pagsimbang daw aton sa Ginoo. Ikaduha, kinintanan nga gi-practice na ako sa mga panimalay, o sa eskwelahan, ditudlo, sakto ni dili. So, ang akong gipangutana, ako igsuon, nagdala na ako sa church, ang iyang tubag na ako, basang Bible. Ako'y teenager, kuryoso, may pangutana sa kinabuhi at tubag basang Bible. And sure enough, dili ko kuntinto nga dili tubagon, diganit na ako basa summer. O gitawag ko sa Ginoo sa akong pango. Na years after, di college ko, 5 years. Di-graduate ko, gracias Ginoo. Trabaho ko. Kanya ang akong igsuon sad, niawhag siya nga, kuyog na ko snaga sa nuwan pa to. Kuyog na ko snaga. Nagtrabaho na ko Monday to Friday, whole day. Lapu-lapo ko, nagkapardo ko at that time. Kuyog na mo, mag-church, sa morning, mag-serve sa afternoon sa kanuan. Akong lawas, ang akong utok, hindi ito rin katuloy. Ang challenge for me, to go with them and serve. Lisod, kapoy, duka, kahuay. Pero at that time, I will boast only in Christ. At that time, ingon ko, nga Lord, kung imuha ko, kalipay na kong pagpangalanan, di mo tantangan ni kapoy. And instantly, dito bagos Ginoo nga kung kaduka kakapoy na wag tanong ni Kuyo ko. Unsa akong gibuhat, na-recognize ko nga gikapoy ko, nagbato lang akong utok, unsa gid akong buhaton, pero nihangi ko sa Ginoo. Tabangi ko, kung tinuray nga anak ko nimo, ganahan ko mga lagad nimo. And before that, sad, na nagsigil ko paminaw o Sunday service every morning. Sa gracias Ginoo ni abot sa punto na ako, nga di mahimong galing ko, dra ko. Murag, maapil ko. Murag,
May something ko lang, dili ra pwede nga, naglingkod ra ko. And ang second, mauna siya. And then, true enough, kay bang mga kabataan ni I praise and thank the Lord. Nang katong 10, between 10 to 15 years old at that time, nahimo na silang early 20s now. And to some of them, communicate sila na ako nangita. And even man lang sa communication, I'm blessed na Lord na ay bunga. Nadili ko ang ma-discourage. Kaya one day, yes, wala ko kita nila, pero nangutana sila asa ka. And when we minister to them, God's word of truth, malinaw sila. Wala ko encouragement sa mga nagtudlo sa mga kabataan. Kung wata ka kita bunga karon, kita na ipugas na ay ni water, ang Ginoo ra gyud makapatubo niya na. Ang ato alam is sa gitawag nas Ginoo sa pagsangyaw, sa maayong balita sa pagsangyaw siyang pulong, ang Ginoo may makapatubo na dili kita. As we continue to pray for them also. So 2004, nagtudlo sa mga kabataan na volunteer workers, Door of Hope sa admin, sa mga wala kailan ako. 2004 prayer and fasting with the Door of Hope sa prayer mountain. The Lord told me, na di ra ka limitado mo tudlo sa mga bata, hasta sa asbag ko. At that time, overwhelming ko. Baan mo, kami ra sa Ginoo. The Lord told me 2004 April. First, kalimot ko sa date, pero first week sa April. Dili lang kalimitado matudlo sa mga bata, magtudlo sa kas mga dagko. Kulbaan ko, dili ko kabaw, akong gibuhat at that time, Lord, di ko kamao. Lisod, hadlo. Pero kung ano yung kabuhot on Lord, tabangi ko, di man ko kabaw. And years after, sa akong walk, namubo ang storya 2008, so early sa 2008, sa akong reading, sa mga preaching sa pastors, and March, prayer and fasting and prayer mountain again with the congregation. I think that was 2.5 or 3 days, prayer and fasting. Sa last nga, break na sa fast, nanguli na, nami sa liluan, hunong, palit pagkaon, break na sa fast. The Lord asked me, are you willing to die for the little ones? Ang ipakita sa Ginoo nako ang mga kabataan sa Naga. Ako tubag sa yes. Ang sunod na question, are you willing to die for me? Ang tubag sa nako, yes. God called me to full-time ministry in March 2008. So, nahatag ko resignation letter sa akong amo. I-explicar ko sa tanan sa hitabo nga naman nga bunda ko sa trabaho. Pag ma-full time ko diha sa Ginoo. Before ko lisanong sa Ginoo, hadlok again. Kasi may kunay ipabuhat ang Ginoo, hadlok dayon. Ako ra? Kaya ako ra siguro tawan no. Okay? Kung na ipabuhat ang Ginoo, nga dili ta para nato sa atong kapasidad, di nato kaya hadlok dayon talo. Ang pinaka number one nga fear nako kay again nag-office ko, grabe kayo ang demand sa buyers, no, foreigners sila, grabe kayo ang demands. Last minute may sila, we change our minds, kanina sila mong gusto. Okay? Yung gahin ka sa entire day and evening para lang nila. And then one time yung mas Ginoo, ako na gibuhat ni mo Lord. This would be sila please. And yes, I have income. It's not worth it, Lord. Ako pala ning gibuhat, gigahin ang akong entire adlaw for you. For free. Kaya di man ko angay bayaran mo. Kaya imo naman gibayad ang imong kinabuhi para nako. So ako matangan, di ko angay, ako'y katungod sa pagpangayo, bayad. Kaya sa diha pa mo ako nangita nimo, sa diha pa nga, okay ba, Ginoo ba ito akong simbang pili? You pay the price for me. You lay down your life for me. Kaya ang lain akong, ang usa dyan ng pinakahadlukan ko is, over the years,
sa akong Christian walk, na ako'y mga nakita na mga pastors, mga workers, na they start right, pero niundang sila dito of the tawag. Niundang sila, balik sila sa kalibutan. Hadlok ko. Hadlok ko. Why? Pasindor, di ko kalungutay. Mas akong concern. Pasindor, di ko kalungutay. Kaya kita man ko, nagsugod sila sakto. Kung ibalik mo sila sa kalibutan, question mark, akong utok. Hadlok ko, Lord, na may lang ko sugod. Di ko kahuman, di ko kalungutay. And the Lord answered me, ganahan ko mo share ninyo to encourage you, makadasig sa matag usa. Mo na ako ang question, makalahutay ko nimo, Lord, mo na ang ako ang question, makalahutay bako. Ang tubag, ang akong problema, gitaga ang tubag sa Ginoo. Ang iyang solution ako ay siya, know me more, know pag-ayo ang anak, Jesus Christ. Muna siya ang key, ang Yahweh, ang kita makalahutay ba sa atong Kristohan lakad. Hello? May tubag sa Ginoo nako. Kung natay question whether or not makapadayon ko nini or dili, ang tubag sa Ginoo sa akong gikahadlukan sa akong problema is ilailahon siya pag yung because all the more na makailang ka pag-ayo sa Ginoo, okay ba, katubra ko karon, karugma, the more nga mag-ilang ka sa Ginoo, the more, by my experience, mga kaigsuunan, the more na di siya tandik ni kinsa. Dili nato siya i-surrender ni kinsa. And din tungod nga mas better ko kay you know, sama aning tawhan na, pwede siya maingon nga, Lord Jesus, naglisod ko. Kinahanap kayo ko, komportable kayo ko sa tibok na akong kinabuhi. Yan now, akong ibaligya, ihatag sa kubre, musunod ko nimo. It's also nagang kinabuhi. Nabangi ko, Lord, ginahan ko, pero nabangi ko lisod man. Nabangi ko. Pero kung sa may tubag, aning tawhan na, kung sa man iyang reaction, instead nga, sama sa pakitabang niya sa verse 18, yan, kakuan ka sa story, nga sa nahitabo, nga sa dihan nangutan na siya, kaya wa siya kay baon saon, ditubag siya, then dinhi, wa siya maingon, kay kuryoso ko mismo, what if nito man siya, ang sa kaya yung kinabuhi, parinas pa siyang Job. What if ningon siya, yes, lisod Lord, pero tabangin ko, pero ang iyang reaction, ang iyang tubag ni Jesus, apan sa pagkalungog niya ni Ini, nasubok siya tungod kay alunahan niya siya. But when the man heard this, he became sad, for he was rich. In other words, rather than mo-admit siya, nga nag-isod siya, or nihangyo siya sa Ginoong tabangi ko, pili na ko kaya, the man turned his back on Christ's help. Nitalikod siya, ang Ginoo nga makaluwas niya sa imposible, makatabang niya sa kalisdanan sa pag-give up niya ni mga earthly possession. Kung naglain nga example mga kaigsuonan ni earthly possession, may kaigsuonan nato sa Door of Hope nga na siya friend sa Tacloban, doon naman to namo ang Yolanda. So I tell you, yan na niyang balay, but sa dihang gibanlas sa tubig ang Yolanda o hangin, ang pobre o ang milyonaryo, parehas of state. Walay pagkaon, nagtabon o plastic, nagtiniin sa daan. Mga kaigsuonan, kung walay pagkaon, makaon nimo ang kwarta. Miski sa kamahal si mga gadget, I know there's nothing wrong with it. But in terms of emergency, imo na siya hinahinay o murag lollipop. Tagisoy, lamina oy, murag na siya lasang lechon. Makabusog. Kaya tali ang gadgets, once atong i-humon sa tubig, siyang gamit. Ang kwarta, ilutaw na to, kung atong i-gisi, mag-gisi siya. Kung atong i-itsa ang kwarta sa tubig, mahundol siya. In other words, there's nothing wrong. Kumayo ta pagkabutang or mingon tag maura ni ako. Kaya tali masili, ang taas na portion ko sige ingon. Kawadon. Pero wa ka ma-amaze na napakakaroon. Hello, napakay sinina. And I tell you, dili ang sinina, dili masunod tanan, nakilabhan pirmi. Kaya kung nakilabhan pirmi, thank the Lord,
Sigtipos ko sa imong kadiro, thank the Lord, di na ko kaon. Sige ingon lisod for many years. And wa ka ma-amaze kalisod, buhi pa ko until now, nakasurvive me. Even man nga nasakit nga way tambal, nakasuway ko anang mga kaigsuanan. I will boast in God. Kasuway kong gilantan nga di kabawog. I pray to God. Patrabaho alam ko Lord, miskin sa ko gara maghigda, ayuha ko kalimot. And sure enough, that morning, the next morning, naayo ko, wala ko dito tambal, naayo ko sa akong karkaso. Mo 9 years ko galuhin sa May. Nakasuway ko unsa nang way piso. Pero when I got out of the house, kay papadong ko Bible study, na-text na ko, someone, God is a God who blesses. Kung kaningon mo, ang piso rin, hindi lang ko mag-Bible study. Flat bang ako ang bisikleta. Ipakita sa Ginoo na ko na siya radyo lang ako ang kinahanglan. Psalm 23 verse 1. Ang Ginoo ay ako magbalasay, sa ulay na kulang ka nako. Bumalik ta sa atong text, the ultimate test challenge sa atong life. Itestingan lang yun sa Ginoo na siya pag yun ang akong number 1. Usa lang ko sa living testimony sa greatness sa Ginoo. Kaya gan sa manggingan ni Pastor Georgie katong prayer and fasting, natanan hina, may ang brand hina, usa ko ana. I tell you, puno ka laptop ang naagi na ako, di ako magbayad. Puro hina. Even from tab, from cellphone, from clothing. I tell you, sa una, nagtrabaho ko for these things. But now, God provided it for me. Hello? And I tell you, katong nagtrabaho ako, utangan pa ko. Na ko'y credit card. And kung nag-question ta sa Ginoo, number 1 lang, sa ako alang karon nagbarog tanawa ko. Hindi pa sagdan pa ko sa Ginoo. So I know makadungog tagaghang stories. And I think to some of you, because sa prayer, sa ato ang praise and worship, maybe to some, it is impossible. Maniingon ni Pedro. The question, those who heard this, then who in the world can be saved? Kung imposible, ano itong key verse for this morning, then? The answer? Jesus replied, what is impossible for people is possible with God. Imposible din mo, it's possible with me. Ang ato aragin is to admit na we can't do it. We need God. And believe na ang Ginoo, all good and perfect gift comes from Him. Amen? In ABC, sa atong Christian is admit, believe, confess. Admit, believe, confess. ABC. Lord, lisod, tabang nito. Nag-struggle ko, tabang nito. Dili tagudagan sa tao, nahuyang sa, huyang ng tayo, we're not strong all the time. We need God. We need God's help. What is impossible for people is possible with God. Ang dili mahimo sa tao, ang dili mahimo sa tao, ang dili mahimo sa imong tapat, sa imong kaatbang, kuyog sa balay, or nato, mahimo sa Ginoo, mahimo sa Dios. Do you believe it? Amen. Amen. Yes? Yes. Believe it. Believe it. Personally, I tell you, ang ultimate challenge of a Christian life, dili siya pang one time, pang two time. I thought, ang surrendering of Isaac is kausara 2004, na-surrendering of Isaac sa kuha. Kaya gitastingan ko sa Ginoo, then I realized, lahi ako number 1 nili siya. I thought mawala to first and last. 2010, gitastingan gyapon ko sa Ginoo. Surrendering my Isaac, I discovered at that time, atong heart, usahay, hindi nakakabantay.
Sa dihang nagipagbuhat ang Ginoo, naglisod ko, nakita sa Ginoo nako, manay ako ang Isaac, manay ako number 1. Are you willing to give it up? For 2 weeks, nagsige ko converse sa Ginoo. Kami lang duha. Sige converse sa kaisdanan ng olagian. Lisod. Wrong. Gipanitan nga buhi. Pero again, as Jesus said, ang dili mahimo sa tao, mahimo niya. And the more nga mo surrender ta, o mo submit ta sa iyang kabubuton, I tell you, ang imong pagtuo, mo kaanang o kasaka. It will not be the same. Mo kaanang siya kabaga. Nga kung naa may mga storms in life, dili nakadalig makayog. Because you already tested. God is great and greatly to be praised. The commitment Peter said, we left our home is to follow you. In other words, you're not following Pastor Georgie or any pastor at that. You're following, you and I are following Jesus Christ. Jesus, as Paul said, follow me as I follow Christ. The reward, okay, ako lang i-balance. Ang pagbiya sa home, hindi siya sama sa amahan na walay pagtagad sa iyang pamilya. Ato na i-balanse. Eh, hindi siya yung anak. Gawin ka ni anak. Kasagdan sila, heartbroken sila. Hindi ta siya laing diri. Hindi klase ng aning na scenario. In other words, si Pedro, makita nato din ang iyang example na si Ginoong Jesucristo ang iyang sole priority. Siya ang Ginoo og iyang manluluwa sa tibok niya kasing-kasing kusog o kalag. So 28 and 30 sa reward. Mingon si Jesus 29. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo walay bisan kinsa nga mabiya sa iyang balay, asawa, haigsoon, gilikanan mga anak, tungod ug alang sa iyang pagpasakop sa paghari sa Dios. Nga dili makadawat niining panahon na. Niining panahon na. This time, niining panahon na sa mas labaw pa. Mind that words of Jesus. Niining panahon na mas labaw pa. Dili less. Makuhaan ka ang kansika, no? Mas labaw pa. Kung sinaanin mo ron, you give it out for me, mas labaw pa. Ang akong dalit nimo, ako ika-offer nimo. Mas labaw pa kaysa iyang bigyan. O sa maabot, may kinabuhi pa siya na walay katapusan. What may be lost of one's family will be more than replaced by a relationship in the family of God in this life. Dako ang pamilya nato diha ni Kristo. O ang nitong bisali kang Kristo, mo na tinuray nga descendant ni Abraham. Gabay atong pamilya, mo rin itong saad sa Ginoo tanawas langit. Ipana, nagtoon, raos ugos, sinayang kaliwat. Dako ang pamilya diha ni Ginoong Hesus Kristo. In other words, ikaw ako, dili mo ginasara. You and I will not walk alone in this life. Bakat na siyawa. Luoy ko. Kapit tiguang ko, tunungkuan ko, huwag ni mo no. No, di na siya tinuod. I can boldly say, by the grace of God, di na siya tinuod. Okay, what's sa imong give up? For 2 years, God allowed me because of sa stand, sa truth. For 2 years, God told me, dili ko ma-showed up sa akong family. For 2 years. I survived by the grace of God. After 2 years, God said, pwede ka mapakita. And I tell you, kung naa sila'y kahintang, bati nga kahintang, karisdanan, ako'y kinamangkuran. From ginikanan to igsoon, ari sila mga ipag-ampo nako. Ari sila mga ipambag. Kung nagpasalamat ko sa Ginoo ni Kristo, kaya dili man tungod nako nga nakabarog ko. Tungod niya. Tungod niya. Tungod niya. Always remember that you and I have a personal relationship with the Father, Son, and Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit.
What more can you ask for? So, dili ta angay mahadlok. Kung nahadlok pa ka to be alone, then you are not trusting the God who made and saved you. If you're afraid, if you're afraid to be alone, then you are not trusting the God who made you and saved you. Now, can you honestly say today that Jesus is your number one? Tinudan na yun, makaingon ka nga si Jesus Cristo. Bahala, whatever the cost, He is my number one. Whatever the cost, siya ako number one. Manayunang question ka duha. Kung karon lang kakutob sa imong kinabuhi, sigurado baka makasunod ka sa harian sa Diyos. Kinaadyo kay matuod nga personal relasyon niya. I-welcome ba ka niya sa iyang harian? Or Jesus will say, away from it, you evildoer. If not, repent, ask God's forgiveness, and recommit your life over to Christ. Amen? Lord, we're limited by time. I am limited, but you are not. May you continue to steer us up. I ask of you. Kay Lord, ikaw buhi nga Diyos, ikaw patay. Buhi ka Lord for all eternity. And we are yours, O God. And I ask of you for each one who's here, O God, and everyone who kadungog sa imuhang mensahe, Lord. I pray for conviction of sin. I pray for repentance. I pray, O God, for turning from sin. Mubalik ka ninyo sa ngalan ni Jesus. And Lord, we commit our lives to you. May we not make excuses, O God, this 2007 for the sake of just making one. For Jesus did not make excuses, Lord, when He offered His life for us to receive the free gift of eternal life. Lord, may we commit to obey you starting today and always for your honor and glory. We bless you and thank you, O God, in Jesus' name. Amen.